Yan, isang masaya at syempre punong-puno ng aral na naman tayo ngayong hapon ng Miyerkules. Tutor Eric, nandito na naman tayo sa ating Itulay live online tutorial at talagang nakasasabik ang ating tatalakayin ngayon dahil panibago na naman at kapanapanabik, Tutor Eric, ang araling tatalakayin natin ngayon dito sa Itulay online tutorial. Syempre pa sa tulong o sa panguna ng ating Itulay online tutorial ng DepEd EdTech Unit. At syempre, Tutor Eric, magandang hapon. Ngayon, magandang hapon din, Tutor Ryan. Magandang hapon po sa mga mag-aaral sa buong Pilipinas, no? Luzon, Visayas at Mindanao. Yes. Tama nga si Tutor Ryan, isa na naman pong kapanapanabik na oras ng pagkatuto sa asignaturang Pilipino. Muli po ako po si Tutor Eric mula sa SDO Caloocan City. At ako naman si Tutor Ryan ninyo mga Lodi ng SDO Camarines Sur. At syempre po, bago tayo magpatuloy sa ating Itulay online tutorial session ngayong hapon, ay huwag kalimutang i-follow at i-like ang ating DepEd EdTech Unit, syempre, ang ating DepEd Itulay at syempre ang ating DepEd TV ha. Lagi nating subaybayan ang ating mga learning episodes para sa lalong pagkatuto natin. Syempre ng ating mga mag-aaral, gayon din ng ating mga guro't mga magulang. At syempre shoutout muna Tutor Eric sa aking mga minamahal na mga kaguro mula sa Del Gallego National High School, mga mag-aaral at syempre ang aming principal o ang punong guro na walang iba kundi si Ma'am Lourdes S. Sevilla at ang aming head teacher na walang iba kundi si Ma'am Lourdes Ramos. Ganyan din sa aming SDS na si Ma'am Loida Enedea. Ikaw naman, Tutor Eric. Ayun, lulubusan ko rin yung pagkakataong ito na batiin ang aming Schools Division Superintendent, wala iba kundi si Dr. Nerissa L. Rosaria, Seso 5 ng SDO Caloocan. Magandang hapon sa iyo, Madam. Gayon din sa aming mahal na punong guro, walang iba kundi si Ginoong Noel G. Kibuyin, pati ang kanyang may bahay na si Ginang Josephine M. Kibuyin, lalong-lalo na dun sa puno ng kagawalang Pilipino ng mataas na paaralan ng Bagumbong, walang iba kundi si Ginang Emma Pastrana at lalong-lalo na sa mga guro ng asignaturang Pilipino. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon sa inyong lahat at syempre narito na naman tayo ha. Ang dami na naman agad nagko-comment, Tutor Eric. Actually, ang dami na agad. Kanina nakita natin si Princess Divine Manipon bilang kauna-unahang nagkomento at nag-shoutout mula sa Luis Fe Gomez, Diamantina National High School, Cabatuan East District, Diamantina, Cabatuan, Isabela to, SDO Isabela, Shia Ruvi ng San Mariano National High School, Vina Navarro ng Ocampo National High School, SDO Camarines Sur, Nerissa ng San Mariano, Isabela, SDO Isabela, si Guaynet Ordonez, Ermeline Medawen, JRS National High School. Nakikita ko ang kanilang mga aralan ulit na napaka-aktibo. Gayon din, meron din tayong mga nanonood na mga mag-aral mula sa aming paaralan, Del Gallego National High School, at marami pang iba, Tutor Eric. Ayan. Tutor Ryan, ito rin po, binabati ko rin po yung mga mag-aaral sa Bagumbong High School, sa Lalo National High School po, lalong-lalo na dito, marami po akong nakikitang nanonood, baluarte ito ni Tutor Ryan, sa Godofredo Reyes Senior National High School ng SDO Camarines Sur. Magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat po sa pakikinig at panonood ng aming online tutorial tuwing araw ng Miyerkules alas 3 hanggang alas 3:40 lang. Opo, ang huhusay ng mga mag-aaral na ito at maraming salamat po sa pagiging kumbaga supportive at aming mga masusugid na mga tagapanood at sa kabilang banda nakikinig at na talagang nag-aaral dito sa ating Itulay online tutorial. At wag na natin masyadong patagalin pa, Tutor Eric. Mamaya babalikan natin ang ating mga bumabating mga mag-aaral at gayon din ang mga guro. Ayan, simulan na natin, Tutor Eric. At syempre, dahil sinabi nga nating isang makabuluhan at kapanapanabik dito sa Filipino 9, ayan,
tayo ay nasa ikatlong quarter at ika-anim na linggo na, Tutor Eric. Ika-anim Tama, na Tutor linggo na Ryan. ng 2 linggo ikatlong na lang, quarter. ika-4 na quarter na. Napakabilis ng araw talaga, Tutor Eric. Lagi nating sinasabi, no? Kaya naman, ang ating tatalakayin ngayon ay patungkol sa paghahambing ng kulturang Asyano sa makabagong panahon batay sa epiko. Alam mo ba, Tutor Eric, ang epiko? Ang epiko po ay isang akdang pampanitikan kung saan yung mga pangunahing tauhan o yung may mga tauhan na nakapaloob sa kwento ay nagtataglay ng hindi pangkaraniwang Aba, kapangyarihan. Yung mga talagang super ibinigay na powers talaga na agad ni tinatawag, Tutor Tutor Ryan. Eric. Napaka-advanced naman, Tutor Eric. Talagang hindi talagang masasalang ikaw ay lihitimong guro sa Filipino at guro ng panitikan. Ayan, tumpak ang epiko ang ating tatalakayin ngayon. Siyempre, no? So mamaya, pakita natin yan, Tutor Eric. So siyempre, Tutor Eric, binabati natin ang ating mga mag-aaral ulit, no? Sa kanilang mga, siyempre, pagsasakatuparan, pagiging matugumpay sa mga gawain natin nung Tama, Tutor Ryan. nakaraang aralin, Tutor Eric. Napakasisipag, Tutor Ryan. Ang Mhm. sisipag talaga nila. Ang sisipag at syempre nakatanggap tayo ng ilang mga kasagutan patungkol sa iniwan nating gawain nung ikalimang aralin at syempre Tutor Eric, kilalanin natin muli ang ating Teacher Lodi Award. Syempre walang iba kundi sila pa din, napaka-aktibo, maliban sila mismo ay aktibong nagkokomento, ang kanilang mga mag-aaral ay patuloy na nanunood, natututo sa ating online tutorial. Kilalanin natin, Tutor Eric. Ayun, para sa ating Teacher Lodi Award ng ika-6 na linggo ng ikatlong quarter, walang iba kundi si Joan Basco mula sa Doña Yes, Magdalena H. Gapud High School ng SDO Isabela sa ikalawang rehiyon o Cagayan Valley Region. Ayan mga kababayan, magandang hapon sa iyo, Ma'am Joan Basco. Congratulations ulit sa pagkakatanggap ng Teacher Lodi Award for this week. Ayan. Gayun din si Milagros Ipagyo ng Godofredo S. Reyes Senior National High School ng SDO Camarines Sur. Sa ikalimang rehiyon naman sa Region 5, ito ay baluarte ni Ayun, Tutor syempre, no? Ryan. So sila ang mga dahilan kung bakit patuloy ang ating mga mag-aaral sa kanilang pagkatuto. Maraming salamat po sa inyong maliban sa suporta. Syempre, ito ay napakalaking bagay sa ating mga mag-aaral upang sila'y matuto sa gitna ng ating nararanasang pandemya. Pero gayon pa man, meron na tayong mga limited face-to-face, Tutor Eric, hindi pa rin natin maisasantabi ang ganitong tutorial sapagkat maaaring malaking tulong pa rin ito sa kanila para sa kanilang, syempre, di ba, from the world itself, tutorial, sila ay nagagabayan, nabibigyan ng advance na pagkatuto, di ba? Yan. Ibinibigay natin yung ating makakaya para lalo nilang maunawaan yung kanilang aralin sa asignaturang Pilipino. Yung Tutor Ryan, sa pagbabasa ko dito ng mga komento, kaya naman pala ang daming nanonood mula sa Godofredo S. Reyes na Senior National High School at Doña Magdalena ay dahil sa kapangyarihan ng ating Teacher Lodi. Binabati walang ko kayo. iba hindi sa kanilang mga talagang pagsusumikap na maibahagi ang adhikain ng ETU or EdTech Unit sa Itulay. Alright? Sige. So syempre, bukod sa ating mga Teacher Lodi, meron din tayong Tuty Lodi Award. Tuty Lodi Award natin, walang iba kundi una si Ermeline Madawin ng San Mariano National High School, SDO Isabela Region 2 at syempre pa ang Tuty Lodi Award na walang iba kundi si Jericho V. Umaklap ng Godofredo Reyes Senior National High School, SDO Camarines Sur ng Region 5. At syempre pa, hindi ako magkakamaling estudyante ito ng ating mga guro o Teacher Lodi awardee kanina. Di ba, Tutor Eric? Tama, Tutor Ryan. Talaga naman kung yung katangian ng kanilang guro ay talaga naipapasa nila sa kanilang mga estudyante.
Tumpak, Tutor Galing-galing Eric. talaga. At ngayon, syempre, kung babalik naman natin ang binigay nating tanong nung nakaraang linggo, no? So, ano ba ang mga katangian ng pinuno? O i-feature natin ang kasagutan ni Ermeline Madawin. Sabi niya, Tutor Eric, ikaw nga Tutor Eric ang magbasa nito. Ayan, Tutor Ryan, medyo maliit. Hindi ko Medyo nakita. maliit. Sige. Oo. Wait lang, Tutor Ryan. Gawa natin ng paraan yan para sa mga bata. Tama. Ayan, saglit lang po. Mhm. Kaya ba? Kaya ba natin? Ayan, Tutor Ryan, hindi ko talaga mabasa, maliliit. Sige, Tutor Eric, ako ang magbabasa. At sabi nga ni Ermeline Madawin patungkol sa ating ibinigay na katanungan nung nakaraang linggo iniwan sa kanila. Sabi niya, ang mga katangian na dapat taglayin ng isang pinuno ay, so syempre sabi niya, 3 katangian daw ang mga ito, mga pinuno, no? Una, may kakayahang makita at makilala ang suliranin at nakagagawa ng paraan para tuklasin ito, nakagagawa ng paraan, di ba? So sa lahat ng mga problema, mayroong nagagawa o naibibigay na solusyon agad-agad. Ikalawa, may tibay at lakas ng loob. Siyempre, sang-ayon ako doon ha. Ikatlo, mabuti at mapanagutan. Ayan. So syempre, meron siyang pananagutan. Sabi niya, ang kakayahang makita at makilala ang suliranin at makagawa ng paraan upang malutas ang mga ito ay isa sa mga katangiang dapat taglayin ng isang pinuno. Ito ay makikita sa kung paano siya umaksyon sa oras ng pangangailangan o emergency. Alam niya kung ano ang mga hakbang na gagawin at ito ay kanyang isinasakatuparan sa tulong na rin ng ibang tao. So syempre hindi niya kayang mag-isa kaya meron siyang mga kasama. Hindi niya kaya itong mag-isa kaya marunong dapat siyang makinig sa kanyang mga nasasakupan din sa parehong Itong si, pagkakataon. Tutor Kaya naman Ryan, si palakpakan Ermeline, natin Sir Eric. kaya Si nga, dapat Ermeline. palakpakan natin itong si Ermeline Palakpakan nyo Madawin. Talaga naman. Ang napaka, husay-husay, no? ang galing. Ayan, Grabe, mula para sa siyang, San Mariana para National siyang, High School. para siyang nagbibigay ng Batid kanyang ko na proud na talumpati proud. na. Proud na proud ang kanyang guro nito sa kanya. Sure na sure ako dyan, Tutor Eric. No? Ayan, so syempre, sana marami pang magbahagi ng kanilang kasagutan at abangan ninyo ang ating iiwang mga, isa ring katanungan patungkol sa ating tatalakayin ngayon, Tutor Eric. Ayan, Tutor Eric, sige. Ayan. Para po sa layunin natin ngayong araw na ilalarawan ang natatanging kulturang Asyano na masasalamin sa epikong ating babasahin. At sa ikalawang layunin naman, natutukoy ang mga sanhi at bunga ng mga pangyayari sa pinasang epiko. Yun ay ang ating ikalawang layunin. Ayan, 2 layunin ang meron tayo, Tutor Eric. Ayan, syempre inaasahan natin sa pagtatapos ng ating talakayan. Syempre pa, Tutor Eric? Ayun po. Buong puso po kami nagpapasalamat sa SDO Caloocan City para sa aming sanggunian at gagamiting self-learning module ngayong hapong ito para sa ikatlong markahan at ika-6 na linggo. At alam mo ba, Tutor Ryan, ang aming master teacher sa mataas na paaralan ng Bagumbong ang sumulat ng module na ginagamit natin ngayon. Kaya binabati ko si Ginang Catherine V. de la Cruz ng Bagumbong High School. Siya po yung manunulat o siya po yung nagsulat ng self-learning module na gagamitin natin ngayong araw. Aba, ang husay-husay naman niya, Tutor Eric. Nakaka-proud yan ha. So syempre, pagbati rin sa lahat ng mga guro sa SDO Caloocan City na sadyang napakasisipag. Salamat, Tutor Ryan. Isa ring pagbati sa mga guro sa SDO Camarines Sur. Baliktad na yung binabati natin.
Oo, Tutor Eric, kasi binati ko ang SDO Caloocan kasi sila ang talagang may-ari o sila ang nagsulat ng ating module na babasahin o ibabahagi sa lahat mula Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya sobra ang pagsaludo ko sa kanila, Tutor Eric. Siyempre, ganun din ang SDO Camarines Sur. No? Nung mga nakaraang aralin natin ay talagang ginamit rin natin ang mga module mula sa ating sangay ng Camarines Sur. Yan, syempre, Tutor Eric, batid natin at sure na Handang-handa tayo na ng ating yan. mga mag-aaral ay Handang-handa na. Kaya hindi na dapat Yan. natin tanungin, Tutor Ryan, kung handa na sila kasi lagi silang handa. At syempre, handang-handa na rin tayo, Tutor Eric. 'Di ba? Kaya naman, simulan na natin. Panuto para sa ating unang pagsasanay o unang pagsubok. Wala silang ibang gagawin kundi piliin ang letra na naglalaman ng tamang paglalarawan sa ibinigay na salita. Wala silang ibang gagawin kundi i-type ang kanilang sagot sa ating comment section. Yan, babasa na natin ang kanilang mga kasagutan. Tutor Eric, kaya naman simulan mo na. Ayun, para po sa unang bilang, si Mahatma Gandhi. Sino si Mahatma Gandhi? A. Kilalang bayani ng India. B. Kasamang nagproprotekta sa kalikasan. C. Katuwang sa pagpapanatili ng kapayapaan. O D. Kaagapay ng mga taong nagnanais ng hustisya. Sino kaya? Si Mahatma Gandhi? Tingnan natin ang kanilang mga kasagutan. Titik A daw, Tutor Eric. Tama kaya ito? Tama kaya ang kanilang mga sagot? Titik A, titik A. Good afternoon from Ocampo National High School. Ang bilis, Ara Nano. Ang dami. Tingnan nga Jerome natin, Paduit, Tutor Eric. Grade 7 Wisdom ng Bagumbong High School. Magandang hapon sa iyo. Magandang hapon, Marinel Princess. Ayan, tingnan natin. Ang tamang sagot sa unang pagsubok ay Ayan. titik daw. Ang katuwang sa pagpapanatili ng kapayapaan. Ikalawa, si Mother Teresa ng Calcutta. A. Siya kaya ang nanguna sa kilusang nangangalaga sa kababaihang biktima ng krimen? Ikalawa o titik B, nagtaguyod ng samahan na kumukupkup sa mga batang biktima ng trafficking. C, nagtayo ng organisasyong Missionaries of Charity Home of Joy for the Sick Children. O titik D, nagtatag ng grupong House of Hope and Happiness for the abandoned children and the elderly. Ano kaya ang tamang sagot dito, Tutor Eric? Ang sagot nila, nakikita natin? C, yung iba, B. Yan. Mary Fee, Kerubin, C. Si Mary Fee, Mila, kilalang bayani ng India. Pero marami, Tutor Ryan, na nababasa ako titik dito. C. Marami ako nakikita. Yes, letter C. Sabi ni Princess, Felicity, Lyra, April Joy. Ayan, tingnan nga natin kung tama ang kanilang kasagutan. Ang tamang sagot ay titik C nga. Aba, tama si Carl, Sheena, si Graymar, Sherilyn, Riza May, ayan, John Cedric. Tama ang inyong mga kasagutan. Dumako tayo sa ikatlo. Tutor Eric? Para sa ikatlo, eto, kung nakinig kayo kaninang unang bahagi ng aming nasambit agad ni Tutor tutorial, Eric. ay alam nyo na kung ano to, kung anong sagot dito. Naging spoiler doon si Tutor A, Eric. kwentong binubuo ng kabanata. B, tulang binubuo ng mga saknong at taludtod. C, akdang kakikitaan ng paglalakbay at kabayanihan ng pangunahing tauhan. O D, panitikang tumatalakay sa mga issue ng lipunan at pagbibigay ng opinyon ng sumulat tungkol dito. Ano kaya ang ibig sabihin ng epiko? Ano kaya? Ang kasagutang nakikita ko, mostly o karamihan ay titik C. Mula kay Mukhang Mike. napanood nila, Tutor Ryan, yung unang bahagi ng tutorial natin ngayon. Ano, Tutor Eric? Mukhang napanood nila. Napanood nila kanina yung, kaya alam nila kung ano yung tamang sagot dito. Mukha nga. Tingnan nga natin, Tutor Eric, kung tama nga ang kanilang kasagutan sa ikatlong tanong, epiko. Ano kaya ito?
Ito raw ay akdang Diba? Tama kakikitaan ng sila, Tutor Ryan. paglalakbay at kabayanihan ng pangunahing tauhan. Aba naman, tama, tama. Ano? So, syempre, ito ay paglalakbay ng kabayanihan at pangunahing tauhan. So, syempre, idagdag pa natin dyan, nagtataglay sila ng mga superpowers o supernatural na kapangyarihan. Di ba, Tutor Eric? Ito isa sa mga paborito nating bahagi o elemento ng panitikan, no? Yan. Ikaapat, meron tayong ikaapat na maste o na mascot. Ano kaya ito? Ito kaya ay paglalagay ng mga kolorete o makeup, pagbibigay ng galang o pagbati, pagdadasal o upang itaboy ang mga masasamang espiritu o titikdi, paglalakbay sa isang paniniwalang sagradong lugar o templo. Pinaniniwala ang sagradong lugar o sacred temple or Namaste. place. May Namaste. iba-ibang kasagutan, Tutor Eric. Rian C, Joanna nawala. Karen B, John Iglip, Soriano B, Kerubin B. Ang karamihan sa kanila ay B, B. ang ilan ay C. Ayun, nawala. Ayun. Ang tamang sagot ay titik B. B. Tutor Ryan. Ito ay paraan ng pagbati sa bansang India. Yan, namaste. Yan. Tama. Tutor Eric, Ayan. ikalimang Para tanong. naman sa ikalimang bilang, Taj Mahal. Ito ay gusaling sumisimbolo sa pagmamahalan ni Shah Jahan at Mumtaz Mahal. B. Simbahang tirahan ng espiritu ng mag-asawang Shin Azwa at Kirso Azaban. C. Templong puntahan ng taong nais matupad ang kanilang mga kahilingan. O D. Ang palasyong pinagdarausan ng mga malalaking patimpalak o pagtitipon. Ano kaya yung Taj Mahal? Isa siya sa Ayan, mga ano wonders kaya? of the world, Tutor Ryan. Sa Mhm. India matatagpuan yan. Ano Balikan kaya? natin yung araling panlipunan natin nung high Maraming school. panlipunan, Diba, may tinatalakay integration. yan? Opo, tama. Tingnan natin kung Tingnan nga tama yung sagot natin. nila. Karamihan, Tutor Ryan, letrang A yung kanilang tamang sagot. Letrang A. Tingnan nga natin kung letrang A nga ba o titik A. Aba, Ayun. titik A nga ang kasagutan, Tutor Eric. Kaya naman, pagbati sa ating mga mahuhusay na mga mag-aaral sa Filipinanay mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan, kung kayo ay nakakuha ng 5 puntos, patingin nga kung sino ang nakakuha. Comment. Yan, And syempre, pakilagay. kung hindi naman nakakuha ng 5 puntos, o may mga Yan, mali, si huwag Kerubin kayong daw ay kahit lang. 4/5. Si Kerubin, 4/5. Wow! 4/5, Kerubin. Ayan, yung iba ay patuloy pa rin nagsasagot. Medyo siguro mabagal yung kanilang internet. 5/5, Crystalline Acera. Yan, magaling. Wow! David si John Kyle Brandes. Ayan. Si So Gregor yan ay muli Valletta ang ay ating paunang pagsubok. Ayan. Kaya naman, sisimulan na natin mga Lodi ang ating talakayan ngayong hapon. Very good. 5/5, Herbie, John Cedric, Goynet. Ayan. 4 naman si Raymond, si Ivan, si Linaw, Ni. Ayan. NJ ba yun? Ayan, NJ Linaw. Joshua 4. Ayan. May 3, Ronaldine, Mangampo. Ayan. So ngayon, dako na tayo sa ating talakayan, mga Lodi, naming mga mag-aaral. Ayan. So syempre, bago yan, Tutor Eric, magbigay muna tayo ng trivia dahil may kinalaman ito sa ating babasahing epiko nga, Tutor Eric, na alam nyo ba na si Mahatma Gandhi, si Mahatma Gandhi ay nakilala dahil sa kanyang mapayapang paraan ng pakikipaglaban para sa pantay na karapatan ng kanyang mga kalahi. Ayan, Tutor Eric. At syempre sa kabilang banda, Tutor Eric, yan. Si Mother Teresa ng Calcutta naman ay nakilala dahil sa kanyang pag-alalay ng sarili upang pagsilbihan ang mga inabandona at nangangailangan. Sa Pilipinas ay nakapagpatayo pa ng isang organisasyon si Mother Teresa. Ito ay pinangalan ng Missionaries of Charity of Hope for Sick Children na matatagpuan sa Tayuman, Manila.
Wow, grabe Aba, ang dedikasyon napakahusay ni naman Mother ni Mother Teresa. Teresa, no, ng Calcutta. Siyempre, alam nyo rin ba na mayaman sa natatanging kultura at paniniwala ang bansang India na kanilang kinalakihang bansa. Binibigyang pagpapahalaga ang kabutihan, kagandahan at katotohanan bilang mga elemento ng marangal na pamumuhay. Katumbas din ito na ang tapat na pagmamahal ay hindi matutumbasan ng anumang yaman o posisyon. Tapat na pagmamahal. Kaya naman ngayong mayroon na tayong paunang kaalaman tungkol sa ating epiko dahil kanina pa kung ano ang epiko ay tinalakay na natin pero mamaya babalikan natin yan. Meron tayong babasahing buod ng epiko na syempre pa nagmula nga ito sa bansang India. Tutor Eric, handa na kaya ang ating mga mag-aaral dahil babasahin na natin ang ating epiko mula sa India na Rama at Sita. Ayan. Ito ay buod mula sa panitikan.com.ph. Buod lamang po ito sapagkat kung babasahin natin ang buong kabanata ay kakain tayo ng maraming oras, no, Tutor Eric. Kaya naman simulan na natin. Good afternoon sa lahat. Mika Itorne Pabi o Pebi. Ayan. Yan, tingnan natin. So, Rama at Sita. Submit. Hindi ko masyadong makita. Ayun. Mapayapang naninirahan sina Rama at Sita sa gubat. Pinarusahan kasi sila ng Haring Ayodha at ipinatapon sa gubat kasama ng mag-asawa si Lakshmanan. Binalak ng kapatid ng hari na si Sorpanaka na akitin si Rama at nagpanggap na ibang dilag. Nabuko nila ito. Ninais ni Lakshmanan na patayin si Sorpanaka. Ngunit nasugatan niya lamang ang tenga at ilong nito. Pinago ni Sorpanaka ang sumbong sa kanyang demonyong kapatid na si Ravana upang balikan si Rama at mapangasawa naman ito si Sita. Naghingi sila ng tulong kay Maritsa na may kapangyarihang mag-ibang anyo. Nag-alinlangan man, tumulong si Maritsa at naging isang ginintuang usa. Nakita ito ni Rama at Sita sa gubat, kasama si Lakshmanan. Hinabol ni Rama ang usa ayon sa nais ng asawa. Natagalan na pero wala pa si Rama kaya sumunod si Lakshmanan. Dito nakahanap ng pagkakataon si Ravana na nagpapanggap bilang matandang Brahmin na harapin si Sita. Inalok niya ito ng 5,000 alipin at gagawing kaniyang reyna. Tumanggi si Sita at naggalit si Ravana. Tinangay niya si Sita at isinakay sa karuwahing may pakpak. Pinigilan sila ng isang higanteng agila, ngunit pinatay ito ni Ravana. Nakita ng magkapatid ang agila at sinabi kung anong nangyari bago nalagutan ng hininga. Dahil sa lakas at kapangyarihan ni Rama, humingi sila ng tulong sa mga unggoy. Naging matindi ang labanan at natalo ni Rama si Ravana. At nagsama ng mapayapa ang mag-asawa. Ayan, Tutor Eric, no? So ito ay bahagi lamang ng buod ng ating aralin o ng ating akdang Rama at Sita. Naunawaan kaya ng ating mga mag-aaral ang ating binasang akda? Kung hindi man maaari mong basahin ang kabuuan na kwento ng epikong ito.
Nandyan ka pa ba, Tutor Eric? Nandito pa po ako, Tutor Ryan, talagang nakikinig ako. Ayan. Mhm. Nandito pa po Ayan, ako, medyo sige. nasarapan ako sa pakikinig ng kwento mo, Tutor Ryan. Kaya tahimik Mhm. lang ako dito. Ayan. So syempre nga, dahil sabi nga natin, ang Epico ay nagtataglay ng mga supernatural na powers, ano, mga kapangyarihan. At yan nga ay taglay ng Epicong ating binasa. Ayun, basahin natin ang ilan sa mga komento ng ating mga aktibong mga mag-aaral. Yung story po parang medyo may pagkakatulad sa Ramayana. Opo, Herbie, ano, pareha silang ito mismo ay halaw doon, ano, kumbaga buod lamang ito dahil hindi natin kakayanin sa buong hapon talakayin ito, no? So kaya Ayan. naman magpatuloy tayo sa ating talakayan, ano? So talakayin muna natin ngayon kung ano ang epiko sa pamumuna ni Tutor Eric. Ayan, katulad nga ng sinabi ko kanina, ang epiko ay isang akdang pampanitikan. Ito ay kwento ng kabayanihan ng pangunahing tauhan kung saan taglay nito ang hindi pangkaraniwang lakas o kapangyarihan sa pakikipaglaban. Ito ay puno ng mga hindi pangkaraniwang pangyayari na kapapalooban ng mga tagpong puno ng kababalaghan. Imposibleng mangyari sa totoong buhay. Ito yung mga nakikita natin tulad ng mga superheroes. Yan, sila Mhm. Superman, Batman, yung Mhm. mga katangian nila ay parang mga katangian ng mga tauhan dito sa Epiko. At Nakapokus kung ito, at kung babasahin kung tatanungin nga natin, Tutor Eric, ang ating mga mag-aaral na talagang nanonood ngayon, ano-ano kaya ang mga kababalaghan o hindi kapani-paniwalang pangyayari doon sa ating binasa, no? So, meron kaya sa realidad na higante o malaking giganteng agila? agila. Gintong usa, ano? So inunahan natin ang ating mga mag-aaral doon dahil yan, sabi ni John Wynne, yes po, tungkol kay Rama at Sita po. Ganun po kapag nagmamahal ka po, ipinaglalaban po ni Rama para sa kanyang minamahal mula sa kamay ni Ravana. Tumpak na tumpak ang iyong sinabi at tinuran John Wynne. Opo, no? Talagang pagmahal natin ang kapag tayo nagmamahal, gagawin natin ang lahat, ano, maibalik lamang ang ating minamahal sa atin, no? Ayan, hahamakin ang lahat, ika nga, no? Masunod Ayan. ka lamang. Yan, sabi pa ni Princess, pag-iibang anyo. So syempre, iyan ay isa ring talagang hindi ka paniwalang pangyayari. At ilan yan sa mga elemento o tinataglay ng ating epiko. Ayan, bilang pagpapatuloy, Tutor Eric. Ayan. Ang Epiko ay nakapokus ito sa mga pangyayaring maalamat o historical na may kabuluhang pambansa o universal. Meron din pagpapakilala ng pwersang supernatural na humuhubog sa aksyon, tunggalian sa anyo ng mga labanan o ng iba pang uri ng pagtatagisang pisikal ng mga tauhan. Ayan, punong-puno ng pakikipaglaban na pangyayari at doon natin makikita na yung mga tauhan ay talagang nagpapamalas ng hindi pangkaraniwan at Tama. supernatural powers Mhm. nga, ika No, nga nila. At karagdagan sabi ni Ermeline, madawin ng ating Lodi Chuti kaninang kinilala ang epiko raw o epic na sa wikang Ingles ay uri ng panitikan na magtatagpuan sa iba't ibang grupong etniko. Tumpak, Chuti Ermeline. Ayun, ito ay tumatalakay sa mga kabayanihan at pakikipagtunggali na isang tao o mga tao laban sa mga kaaway na halos hindi mapaniwalaan dahil may mga tagpuang makababalaghan. Gayon din ang tinuran ni Lyra Jane Padua. Ayan. So napaka-aktibo ng mga batang ito, no? Tama po ang inyong mga sinabi. At syempre pa, nagmula sa bansang India ang epikong Rama at Sita na ating binasa kanina, no? Isa sa kilalang gusali sa India ang Taj Mahal. Ayan. Taj Mahal. Pinaniniwalaang pinatayo ito ng isang nagngangalang Shah Jahan bilang simbolo ng pagmamahal niya sa asawang si Mumtaz Mahal. Yan. So kanina nga,
Sabi ninyo, no, kung ang namaste o namaskar daw ay tawag sa paraan ng India o ng mga taga-India upang ipakita ang kanilang pagbati o paggalang sa iba. Ayan. So ngayon naman, tatalakayin natin ang sanhi at bunga. Alam natin na alam na ito ng ating mga mag-aaral, Tutor Eric. Ano nga daw ba ang sanhi at ano naman ang bunga? Ayan. Ang sanhi ay isang ideya o pangyayari na maaaring humantong sa isang bunga. O, ito yung mga halimbawa. Mhm. A. Nagalit si Ravana kay Rama dahil sa pag-aakalang tinapyas niya ang tenga ng kapatid. Tinapyas Ano niya ang ang sanhi at tenga ano ang ng naging bunga? kapatid. Ayan. Tanungin natin, Tutor Ryan, yung mga tuti natin na Tingnan kasalukuyang nga natin. nanonood ngayon, no? Ano kaya yung Mhm. sanhi dun sa pangungusap, dun sa unang pangungusap na Sa unang tinuloy pangusap, namin ng Tutor Ryan? Sabi ni sabi Kerubin, ni sanhi, Kerubin agad. pangyayari, bunga ay Mhm. resulta. Pangyayari bunga, resulta. Ayan. Kaya naman, sanhi. Ano ang sanhi? Naggalit si Ravana kay Rama dahil sa pag-aakalang yun ang sanhi. Naggalit si Ravana dahil sa pag-aakala niyang tinapyas niya ang tenga ng kapatid. Kapatid. Ayan. Yun. Sunod, ay sorry, ikalawa, halimbawa, ayan, na gagalaw natin, sinabi ni Sita na walang pagmamahal si Lakshmanan kay Rama dahil ayaw niyang sundan ang kapatid. So ano ang sanhi? Ano ang bunga? Sanhi ng galit, sabi ni Ermeline. Tama, yun ang naging sanhi. Kaya naman, tingnan nga natin, naggalit, balikan natin yung una para mas malinaw, no? So, ang sanhi ay isang ideya o pangyayari maaaring humantong sa isang bunga. So, ibig sabihin ng bunga, ito yung kinalabasan ng sanhi. Ano? Kaya naman, naggalit si Rebana kay Rama. Dahil ano? Bakit siya nagalit? Dahil akala niya tinapyas niya ang tenga ng kapatid. So, yun, sana malinaw po ang ating paliwanag hinggil doon. Kaya naman, sa ikalawa, titik B, ikaw nga, Tutor Eric, ano ang sanhi? Ano ang bunga? Tingnan nga Ayan, natin. B. Ang mga kasagutan. Sinabi ni Sita na walang pagmamahal si Laksamana kay Rama dahil ayaw niyang sundan ang kapatid. Ayan. Yun lang po ba o kasama po yung hindi sa lahat ng pagkakataon ay laging nauuna ang bunga kaysa sa sanhi? Ayan. Lagi nyo tandaan yun, ha? Hindi sa lahat ng pagkakataon, pag meron tayong mga nakikitang pangungusap at ina-identify natin o inaalam natin kung ano din yung sanhi at bunga, lagi nyo tatandaan na hindi laging nauuna ang bunga kaysa sa sanhi. Ayan, tatandaan natin ha, huwag tayong malilito. Ayan. Ikatlo o titik C, naniwala si Sita na ang kanyang nakita ay isang gintong usa, kaya siya nabihag ni Ravana. Dito naman sa ikatlong halimbawa natin na pangusap, naniwala si Sita na ang kanyang nakita ay isang gintong usa. Yun ay sanhi. Kaya anong naging bunga nito? Siya ay nabihag ni Ravana. Ayan. So sana malinaw sa ating mga mag-aaral ang sanhi at ang bunga. Ayan. Pagbati, magandang hapon rin sa iyo, James, ng SDO Camarines Sur, ang Tandaay High School. Yan. Meron tayong bagong paaralan na nakita dito, Tandaay High School. Mula rin sa SDO Camsur. Guro sa Filipino niya ay si Pearly Palmes. Hello, ma'am. Ayan. Alright. So sige, pagpatuloy natin. Malinaw na ito sa inyo, batid namin. Ano? Kaya naman, bilang panuto sa ating sasagutin ngayon, kailangan basahin muna ni Tutor Eric ang akda para masagot ninyo ang mga katanungang kaugnay rito. Handa na ba lahat ng ating mga tuti?
Ayan. Ayan, So tingnan handang-handa natin. na yan, Tutor Ryan. Simulan na natin. Handang-handa na yan. At handa ka na rin ba, Tutor Eric, para basahin ang ating akda? Opo, handang-handa na para masagutan na nila yung mga tanong. Ayan. Sige. Tingnan natin. Tutor Eric. Si Rustam at si Sora. Ito po ay galing sa kwentong sa bansang Iran. Nasa sinapupunan pa lamang si Rustam ay hinulaan ng magiging magiting na bayani siya sa kanyang paglaki. Siya raw ay magiging paksa ng mga alamat. Hindi naging madali ang pagsilang kay Rustam sapagkat ang kanyang inang si Rudabe ay dumanas ng matinding sakit. Nailabas lang siya sa tulong ng mapaghimalang ibong kumupkop sa kanyang ama na si Zel. Bago lumisan ang ibon, sinabi niya kay Zel na ang batang isinisilang ay kasing laki ng isang sanggol na leon. Kagaya ng sabi ng ibon, isinilang nga si Rustam na kasing laki ng sanggol ng leon. Dito nakilala ni Rustam si Prinsesa Tamina, ang kaisa-isang anak na babae ng hari ng Samangan. Nahulog ang loob nila sa isa't isa at nang gabing iyon ay napatunayan nilang sila'y nagmamahalan. Kinabukasan ay natagpuan na ang kabayo ni Rustam at kinailangan niyang lisanin ang lugar. Naghiwalay silang dalawa ni Prinsesa Tamina. Lumipas ang ilang buwan na hindi nagkikita ang dalawa at hindi naglaoy, nagsilang si Prinsesa Tamina ng isang batang lalaki na nagngangalang Sora. Lumaki si Sorab kagaya ng kanyang amang si Rustam. Isang araw ay nagkaharap sa isang digmaan ang mag-ama at umpisa ay hindi nila nakilala ang isa't isa. Nagtuos ang dalawa at nasaksak ni Rustam si Sorab hanggang sa siya'y namatay. Napatingin si Rustam sa purselas na nakapulupot sa braso ng nag-aagaw buhay na si Sorab. Naalala niya na ito ang purselas na kanyang ibinigay kay Prinsesa Tamina at nalaman niya ang katotohanan na anak niya si Sorab. Nayanig ang buong pagkatao ni Rustam pagkat parang pinagsakluban siya ng langit at lupa. Hindi niya ito ninais mangyari. Ngunit malupit ang tadhana. Aba, napakasaklap nga naman ng pangyayari, Tutor Eric. So yan, kwento mula sa Iran na si Rustam at si Sorab. Yan, bilang unang tanong kaugnay ng akdang binasa ha, binasa sa atin ni Tutor Eric. Unang tanong sa ating panghuling pagsubok, siya ang batang kasing laki raw ng batang leon nang ipanganak. Siya kaya ay si Zal, A, B, Rustam, C, Tamina, o D, Sorab. So alin sa kanila o sino sa kanila ang sinabi sa akdang kasing laki ng leon nang ipapanganak o ipinanganak? Ang sagot nila, Tutor Eric, ay B. Letrang B po. Rachel, Gwyneth, Ezra, Karen, Micah, Darlene, Michaela, yan, Carabine, yan. So, tama kaya ang kanilang mga kasagutan, Tutor Eric? Ang tamang sagot po sa ating unang tanong ay letrang B. Tama? Yan. Ang husay. 1 point para sa inyong lahat. Ikalawang tanong sa ating pagsubok, Tutor Eric. Ang pagkawala at pagkaligaw sa kaharian ng Samangan ng kabayong ni Rash ay naging dahilan upang A. Makilala ni Rustam si Prinsesa Tamina, B. Maalala ni Rustam na siya ay mabait sa hayop, C. Matukoy ang lugar kung saan nagkukuta ang mga kalaban, o D. Malaman ni Rustam na siya ay isang mahusay na mandirigma. Ayan. Ano kaya ang sagot sa ating ikalawang tanong? Sorry ha, medyo nalimutan kong i-edit. Hindi ko nalakihan ng titik ang pangalan ni Rustam.
Ayan. Ano kaya ang tamang sagot? Sabi nila, titik B ulit. May A, Graymar, Carabine, Charmaine, titik B. A, Sherilyn B. ang sagot ni Ayan. Kerubin. Ano kaya Ayan. ang tamang sagot dito, Tutor Eric? Tingnan na natin. Ang tamang A. sagot ay A. Doon sila Makilala ni napakilala ni Prinsesa Tamina. Yan. Sa tumpak ang kaharian kanilang ng kasagutan. Kaya naman, Samagan. mayroon na ang iba na 2 puntos. Aba, napakahuhusay naman talaga, no? Ikatlong tanong. Ano ang posibleng mangyari kung nakita agad ni Rustam ang pulseras na nakapulupot sa braso ni Sorab bago pa man sila maglaban na dalawa? A. Matatalo ni Sorab ang sariling ama. B. Maguguluhan si Sorab sa tunay niyang pagkatao. C. Malalaman ni Rustam na si Sorab ang kanyang anak. O D. Mapapatay pa rin ni Rustam si Sorab dahil isa siyang mandirigma. Ano kaya ang posibleng mangyari, no? Kasi yung simbolismo ng nakapulupot sa braso, yung pulseras, no? So nangangahulugang ito talaga ang anak ni Rustam. Kay prinsesang. Ayan. Ang sagot nila, karamihan ay titik C. C. Titik C, titik C. Tingnan na nga natin agad. Ang tamang sagot, tumpak malalaman ni Rustam na si Sorab ang kanyang anak. Aba, 3 puntos na para sa ating mga mahusay na at matatalinong mga mag-aaral. Ayan. Ika-4, Tutor Eric. Alin ang kabayanihang ipinakita sa akdang binasa? A. Pagiging matapang ni Rustam na hanapin ang kanyang nawawalang kabayo. B. Pagsasakripisyo ni Rustam ng kanyang pamilya upang makidigma para sa kanyang bansa. C. Pagharap ng mga kalaban na handa at mayroong masusing mga pagsasanay para sa lahat. O D. Pagpaslang sa sariling anak upang makilala ang ginawa sa buong nasasakupan niyang lupain. Medyo mahirap ang tanong na to, Tutor Eric, ha? Kasi pagpapakita ng kabayanihan, lalo't higit sa may kinalaman sa epiko, no? Kadalasang ganon ang mga pangyayari, no? Pagiging bayani sa kanilang mga bansa, sa kanilang mga lugar, ano, pakikipagdigmaan, ano, alang-alang sa iyong mga minamahal na mga kababayan, di ba? Yun. So, ayun, tingnan natin ang tamang sagot, pero bago yan, ang nakikita kong kasagutan nila ay lahat titik C. Karen, Precious, Charmaine, Kerubin, Karen, Precious, Mary Frances, hello, watching from Del Gallego National High School. Happy birthday, Ma'am Mary Frances Villapando, ang aking kaguro na talagang kahit birthday ay nanonood sa ating Itulay session. Ayan. Aljan, titik C nga kaya, Tutor Eric, ang tamang sagot? Tingnan na natin. Ayan, ang tamang sagot ay pagpaslang sa sariling anak upang makilala ang ginawa sa buong nasasakupan niyang lupain. Talagang hindi niya akalain kasi, Tutor Eric, na kanyang anak pala yun, no? So syempre kung yun ay talagang nalaman niya agad-agad, simula pa lamang ay hindi niya yun syempre itutuloy. Pero syempre alang-alang sa kanyang nasasakupan, yun ang kanilang tungkulin, ano, ang makipagdigma at tawag dito, talagang ipagtanggol ang kanyang mga nasasakupan. Ayan. Ika-5. Ayan. Anong kultura o paniniwalang Asyano na masasalamin sa akda? A. Pagmamahal ng magulang sa anak kaysa sa anumang posisyon o kapangyarihan. B. Pagpapakitang gilas ng galing at husay ng mga batang mandirigma sa panahon na iyon. C. Pagsasanay na dapat gawin ng mga pinuno ng bawat bansa upang manalo sa mga digmaan. O D. Pagkalinga at gabay ng isang magulang ang kailangan upang hindi lumaking marahas ang anak.
Ayun, ano kayang kultura o paniniwalang Asyano ang masasalamin sa akdang binasa sa atin ni Tutor Eric. Bago natin yan basahin, ayan, pagbati kay Jess Borbe ng Del Gallego National High School. Ang kanilang mga karamihang sagot ay Titik D. Okay, Crystalline, Diana, Karen, Jaisel, Gwyneth, Sheena. Ayan, balikan ko rin to. Patuloy pa rin na umaantabay sa inyong programa, Ma'am Morena Pascual Bawa. Ayan, maraming salamat po, Ma'am. Ayan, ang kanilang mga kasagutan ay lahat titik di. Tingnan nga natin, anong kultura o paniniwalang Asyano ang masasalamin sa akdang binasa? Mhm. Ang tamang Ayan. sagot ay titik pagmamahal ng magulang sa anak kaysa sa anumang posisyon o kapangyarihan. Siyempre, pagkalinga at gabay ng isang magulang ang kailangan upang hindi lumaking marahas ang anak. Isa rin yun sa maaari nating ikonsidera na talagang isa sa mga kultura natin bilang mga Pilipino, at kung tayo yung mga magulang kinakailangan natin ng pagkalinga at gabay sa ating mga anak, Tutor Eric. Ayan. Tama po. Ayan. Kaya naman, palakpakan ninyo ang inyong sarili, titik A at D ang tamang sagot sa ikalimang tanong. Ayan. Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Tingnan nga natin, Tutor Eric, kung ilan ang mga nakuhang kasagutan ng ating mga mahusay at aktibong Ayan. duty. Si 4 over Mika 5. Mercado or Maika Mercado ay nakakuha ng 4 over 5. Wow, Salamat 4 kanyang over mali. 5. Not bad, ha? Kasalukuyan pa rin nanunood si Ma'am Moriana. Magandang hapon, ma'am. Si John Kyle Brandes naman ay nakakuha ng perfect score, 5 over 5. Aba! Lady Cecilia Sheena Pastorizo. Pastorizo. Ayan. 5 points din dapat ang ibigay sa kanila ng kanilang mga guro sa Filipino, ha? 4 over 5. 5 si Gwyneth. Gagaling. Ang uhusay ng ating mga mag-aaral sa Filipino 9. Ayan. Pagbati sa inyong lahat. At syempre, job well done. Maraming salamat po dahil ngayon ibibigay na natin ang takdang gawain. Hihintay namin ang kasagutan ninyo hinggil dito. Ang gagawin ninyo ay bumuo ng 5 o higit pang pangungusap tungkol sa maling desisyong nagawa ninyo sa iyong buhay at paano mo naman ito pinagsisihan. Kaya naman magbigay ng iba pang solusyon upang makabawi ka sa pagkakamaling iyong nagawa. Ano kaya yung mga solusyon ninyong gagawin o ginawa, o iba pang solusyon? Yan. Kaya naman, Tutor Eric, tulad ng ating nakagawian, ang gagawin nila ay Sagot mo, i-share mo, i-post lamang ang inyong mga kasagutan sa ating takdang gawain gamit ang inyong mga Facebook at huwag kalilimutan na gamitin ang hashtag Filipino9 at hashtag Tutor Rai at Eric para yun po ay mabasa namin. Ayan. So, syempre, wag nyo rin kalimutan na i-share ang ating live, ha? Maaari nyo pa rin mapanood at maaari mapanood ng iba ang ating session ngayong hapon kahit hindi na tayo live. Maraming salamat po at aabangan namin ang inyong kasagutan. I-post sa inyong Facebook. Gumamit ng hashtag Filipino9 at hashtag Tutor Eric at Tutor Rai at Eric at talagang babasahin namin yan. Ipi-feature namin sa susunod na episode o session ang may pinakamahusay na kasagutan. Ayan. Lodi kayo, kaya naman palakpakan ninyong muli ang inyong mga sarili, gayon din sa ating mga guro na sumusubaybay pa rin hanggang ngayon. Matagumpay na po ninyong natapos ang aralin natin ngayon. Ayan, sabi nila Tutor Eric, thank you Tutor Eric, thank you sir, thank you tutors, thank you po sa inyong lahat. Salamat din sa inyo. Lagi kayo nakasubaybay sa aming tutorial session. Ayan. Yan. Tutor Eric? Ayan, para po sa ating susunod na matutunghayan, walang iba kundi si Tutor Pam ng SDO Caloocan at si Tutor Donna ng SDO Las Piñas para sa kanilang Filipino Grade 10. Ayan, subaybayan nyo pa rin ha, lalo na sa ating mga grade 10 learners. At syempre, dito na po nagtatapos ang ating Itulay Tutorial DepEd Online. Maraming salamat po. Muli ako po si
Tutor Ryan mula sa SDO Camarines Sur. Mag-aral ng mabuti ha para maganda yung ating ating mga performance sa ating paaralan, at syempre huwag kalilimutan sundin ang ating mga ang mga pinatutupad ng ating batas, ang health protocols, gayong meron na tayong paunti-unting face to face or limited face to face, lagi pa rin po tayong mag-ingat. Ayan, Tutor Eric. Ako naman po si Tutor Eric mula sa SDO Caloocan na laging nagsasabi na sa asignaturang Pilipino, kami ni Tutor Ryan ang kaagapay niyo. Maraming salamat!